nito nga pong Miyerkules, ay sunod-sunod yung mga pangyayaring yumanig sa politika. Actually, the beginning of the week pa lamang, ang insidente sa Senado na humantong sa putukan ng baril. Hindi po ba ang tangkang pag-aresto o paghahain po ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa at kalaunan ay sinabi ng pamahalaan na walang aarestuhin hanggang sa wala na po siya sa Senado, hindi na po natin alam kung nasaan siya. At ito rin, isa pang malaking nangyari this week ay ang issue po ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna po ng ingay, galit, takutan at pagkakahati-hati, marami ang nagtatanong, ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Kaya ngayong umaga, itatanong natin ito mula sa mas malalim na pananaw. Mga kapatid, kung direktang makapagbibigay ng mensahe ang Diyos sa gitna ng mga gulong ito, ano kaya ang sasabihin niya sa mga namumuno, sa mga nag-aagawan sa kapangyarihan, at sa mga Pilipinong pagod na sa gulo at pagkakahati-hati? Ano po? Ano nga kaya ang paalala ng Diyos sa atin? Ano ang mensaheng gusto niyang ipaabot sa atin? Pastor Eric, paano ba natin uunawain yung mga nangyayaring ito sa bansa? Palagay ko at sa pulso ng isang Pilipino, kagaya ko, I'm a normal Filipino citizen, I think ang cry of the hearts of many Filipinos is justice. Justice with a lot of things, no? Personal na hustisya, pangkalahatang hustisya, and pag narinig mo yung justice, may mga nagkasala, dapat parusahan, pero sa gitna nun, kailangan maintindihan din natin na ang Diyos, bukod sa He's a rightful judge, huhusgahan niya ang lahat. Siguro sa yung kapanatagan na pwede nating ibigay sa mga kababayan natin na walang nakakalusot sa batas ng Diyos. Lulusot ka, maaari, pansamantala, pero may batas ang Diyos na talagang huhukuman ang lahat. Pero isang bagay din na kailangan nating maintindihan, kagustuhan din ng Diyos na maligtas ang lahat. Bukod sa hustisya, gusto niya ng kaligtasan. Hindi siya isang judge na mali ka, kulong ka, mangyayari 'yon. But I want to read this first in John 3:16 to 17. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God did not send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved through Him. That's the first time that He came. Ito yung judgment. The second time, babalik siya. Babalik ang Diyos. Susunduin niya, nirescue niya tayong lahat ngayon. He's in the business of rescuing a lot of souls. Kaya nga, when you mention, we are so busy doing things because we are busy spreading the good news with everybody. No, kailangan maligtas ang mas marami. Because, why? The second coming. In John 9:39 it reads, and Jesus said, for judgment I came into this world, so that those who do not see may see, and that those who see may become blind. Ang Diyos ang rightful judge. Sa mga kababayan natin ngayon na nag-iisip kayo, saan tayo papunta? Saan nahantong ang lahat ng komosyon, drama na ito sa gobyerno, sa pamilya natin? Let's all remember the truth that at this moment, may kaligtasang binibigay ang Diyos sa bawat Pilipino, sa Pilipinas. Kailangan magtulungan tayo. I love what you said, Cheryl. Manalangin ng gusto. We cannot change people, but God can change every person in our nation. If we will just humble ourselves, the nation will humble themselves and pray. Admit that we have a God who loves us so much. The verse said is so clear, for God so loved the world that He gave. Pinagkaloob niya, 2,000 years ago, Jesus came as a baby. Pinakita niya na sa kabila ng pagiging sanggol, tayo lahat pinanganak. Pinakita niya how possible salvation is with God. Sinabuhay ni Jesus. Ipinakita niya, nagkatawang lupa siya, nakisalamuha siya. Kaya nga I love
as I was walking down the parking lot, and I saw the many people lined up for help. This is a perfect picture na meron tayong pakialam sa mga kababayan natin. Dapat magkaroon tayo ng pakialam sa kanila. Yes, maiinis ka minsan, maiirita ka. Some post it on Facebook to say something about the current leadership. Kung ginagawa natin, tanungin natin yung sarili natin, nakakatulong ba yung pakikialam mo? We need to check our hearts. Sa pagpapakialam natin sa nangyayari sa bansa natin, dapat may motivation na nanggagaling sa pusong binago ng Diyos. Anong klaseng pakikialam ba yung ginagawa nyo? Para lang ba makagulo o may lang? Di ba? May masabi lang? Nakakadagdag lang tayo. Oo. Maraming kwento ito para mas maging... Yung iba kasi sabi ko nga, Pastor Eric, iba-iba na yung nararamdaman natin. Iba't ibang klase ng emosyon. Meron yung palaban. Hindi. Talagang pabantayan nila kung ano yung nangyayari at committed sila na makakuha ng hustisya. Meron yung pagod na yung kanilang emosyon na parang bahala na kayo dyan. Wala na akong pakialam. Bahala kayo magkagulo dyan. Yung ganon. Pero maraming kwento sa Biblia, di ba? Kagaya po nung last topic namin, yung sa Jerusalem versus Babylonia. At maraming iba pa. Pero ipinakita kung paano ito inayos ng Diyos. At kung babalikan natin ito yung isa sa mga magandang panghawakan natin para manatili tayong malakas yung ating pananampalataya. Pero ngayon, Pastor Eric, paano ito inayos, paano natin i-relate sa nangyayari ngayon? Gusto kong kunin yung sinabi mo. Ano ang pinangahawakan natin ngayon? Unang-una, of course, ang Diyos. Maganda yung sinabi niya sa Hebrew, sabi niya, this is the hope. This is the hope that we have. A hope that is secured and steadfast. Yun yung difference ng isang taong walang pananampalataya at isang taong may pananampalataya. Kasi ang taong walang pananampalataya sa totoong Diyos ay mananampalataya lamang sa pansamantalang nakikita niya. Kaya sabi mo, di ba, madali kang mapagod, madali kang maapektuhan kasi hindi ka nakaangkla sa totoong pag-asa. Yan ang binibigay na solusyon ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita na mayroon tayong pag-asa. Kasi yung buhay naman natin sa mundo is pangsamantala lamang. James chapter 4, I think 14, verse 14 says, "For what is your life? For it is just a vapor. Even if we live up to 100 years, 100 years is a vapor compared to the eternity set before all of us." We need to have that perspective from God. Kaya kailangan nakaangkla tayo sa salita niya para lahat ng gagawin natin ay may alignment sa kagustuhan ng Diyos. We need to see the bigger picture. Mga kababayan, ang Pilipinas, minsan din napapanghinaan ako ng loob. Anong gagawin ko? Magdadasal ako, magpatuloy akong gagawa ng mabuti. Minsan nga, di ba, yung mga komento gaya ng, hindi na lang ako magbabayad ng tax, na nakawin lang naman. Patuloy po tayong gumawa ng mabuti, na ayon sa batas. Huwag tayong gagawa ng isang bagay na makakadulot lamang o makakadagdag sa problema. Again, we must have that right perspective by having that hope that comes from God, the Bible, the one who spoke this word, the one true God. And then I think we need to set our hearts on that truth. Sabi ng Biblia, your word is a lamp to my feet. Liwanag sa aking paa, daraanan. Kaya madilim po ang mundo, kaya sinabi ng Diyos yon. Ang mundo natin ay gagrabe pa po. Didilim pa po ito. Though we are seeing progress, though we are seeing wonderful things happening, bright future ahead of us, that's good. But remember this earth will be replaced by a new earth. Babaguhin po ng Diyos ito because that time in history when the first people sinned against God,
hinahusgahan na po ang mundo. The judgment was already, we were cursed because of that sin, and that sin separated us from God. But it's not too late. Just like in the days of Noah, sabi ng Biblia, as long as the door of the ark is not yet closed, we are living in that moment of grace. May kabutihang loob ang Diyos habang gising ka, habang buhay ka, sa nalalabing panahon ng iyong buhay, nananatili ang kabutihan ng Diyos. Yun yung sinasabi ng unang pagdating ni Kristo. Pag dumating muli si Kristo at dinatnan tayo na hindi tayo handa sa pagdating niya, hindi tayo handa dahil hindi ka nanampalataya sa Kanya, you know there's a judgment waiting for us. Hebrews 9:27 says, "For it is appointed for man to die once, and after that comes judgment." So wag na nating hintayin na sa dulo ng buhay natin, bago tayo mamatay, tsaka pa tayo manampalataya sa Kanya. Ngayong oras na ito, ngayong panahong ito, nagkakagulo ang Senado, nagkakagulo ang buong Pilipinas, hindi tayo nagtitiwala sa leaders natin, pero meron tayong pwedeng pagtiwalaan, ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Tandaan po natin in Daniel, the book of Daniel, another prophet, he is the one, God is the one who put people in position. Inalaw niya po ito. Wag po tayong malito. Bakit ba siya nanalo? Bakit siya nang nakaupo? May rason. No? So, but you must remember this. It is God who allowed things to happen. Kaya wag po tayong mapanghinaan ng loob. Merong Diyos po. Ang Diyos po ay nakaupo pa rin sa kanyang trono. That's why when we say, God is a sovereign God, makapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng sinasabi natin, nasaan ang Diyos? Hindi niya na ba alam ang nangyayari sa mundo? Siya pa rin ang may control ng buhay ng tao. Siguro, Pastor Eric, sabi niya, kasi ganun ang laging natatanong ng mga tao, kung may in control, bakit ganyan hinahayaan niya? Ang siguro mas intindihin natin is, bakit kaya ito ginagawa ng Panginoon? Naniniwala ako, sabi mo nga, Pastor Eric, He is in control. Kung nangyayari man ito, yes, He allowed it, pero meron siyang rason. At doon tayo dapat, alam natin, kaya nangyari ito, merong kabutihang idudulot itong nangyayaring chaos sa bansa. So sa ating pong mga manonood ngayong umaga, sa gitna po ng ingay ng politika, takot, galit at pagkakahati-hati, huwag nating hayaang mawala ang ating pananampalataya. Dahil ang Diyos, hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng katotohanan, hustisya at kapayapaan. Maaaring magulo po ang nangyayari sa paligid natin ngayon, pero paalala rin ito na ang kapangyarihan po ng tao, sabi nga ni Pastor Eric, pansamantala lamang yan. Ang tama, ang mabuti, at ang katotohanan, yan ang nananatili. Kaya bilang Pilipino po at bilang mga mananampalataya, manatili tayong mapanuri pero hindi mapuot. Matatag pero hindi marahas. At may pananalig na sa huli, mananaig ang tama. At marahil ito po ang mensahe ng Diyos sa ating lahat ngayon. Huwag kayong magpadala sa takot at galit. Manalangin kayo. Magkaisa at piliin ninyo ang katotohanan.